Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Katotohanan, this is rock. Para sa mga naloko, para sa mga nagtanong. Sa screenaw nang lumitaw mukha, pangakong tulong, salitang matamis. Norman Mangusin ang tawag sa kanya, pero tanong ng bayan, sino ka ba talaga, boss? May kwento ng ayuda, may abot kamay, pero sa likod may bulong ng duda. OFW na umaasang may sasalo, pero bakit may luhang kasunod ng tiwala? Pangalan ba'y sandata o maskara lang? Hero ba o palabas sa harap ng kamera? Pag ang ilaw ay nawala, ano ang maiiwan? Norman Mangusin, pangalan sa anino, peking identidad, sabi ng balita, totoo. Sa OFY now na umasa, sino ang sasagot? Rock ang sigaw namin, ilinaw mo to. Hey! Hindi chismis, tanong ng masato. Kung malinis ang kamay, umarap ka rito. Sa gitna ng galit at pagkadismaya, katotohanan ang hinahanap ng bayan. May resibo ng kwento, may ebidensyang tanong. May post na nabura, may salitang binawi. Social media nag-aalabang comment. Scam ba to? Sigaw ng OFW sa gabi. Hindi lahat ng mukhang tagapagligtas ay may pusong tunay sa likod ng ngiti. Kapag ang pangako'y naging bitag, sino ang mananagot sa sugat ng tiwala? Kung ikaw ay totoo, patunayan mo. Kung ikaw ay mali, harapin mo. Ang rock di natatakot magtanong, ang katahimikan ng tunay na krimen. Norman Mangusin, pangalan sa anino, legasyon ng panlilinlang sagutin. Sa OFU na napaso sa pangako, hindi kami tatahimik, hindi kami hihinto. Hey! Hindi lahat ng viral ay banal, hindi lahat ng sikat ay tapat. Sa entablado ng sambayanan, katotohanan lang ang may lakas. Boom! OFW, hindi kami bulag. Pagod na sa pangakong hungka, kung ang tulong ay may kapalit na sugat. Sistema ang babanggain ng galit, pangalan mo'y umugong sa tanong. Hindi sa hatol, kundi sa linaw. Kung may sala, managot. Kung inosente, lumabas ang katotohanan ngayon na. Norman Mangusin, harap sa ilaw, peking identidad o maling paratang. Sa rock na to malinaw ang sigaw, OFW ang bida, hindi ang pangalan. Sa gitna ng ingay, tandaan mo to, ang tiwala minsan lang ibinibigay ito. Kontrobersya, ililipas din, pero ang sugat ng paloloko matagal maghilom. Ito ang rock ng pagtatanong. Ito ang boses ng OFW. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusin content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayon ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang buena mano para sa unang araw ng Pebrero, taong 2026 mga ka-plastic, at ang season 3 na karugtong kahapon matapos na interviewin. Actually, hindi talaga siya interview, napaka-random yung mga sagot ng mga kasamahan eh. Hindi na isa yung sumasagot, isa lang yung nagtatanong with a multiple person in this content.
na hindi lang si Manny Pacquiao ang sumasagot, pati na rin yung mga abogado at mga alalay nito, mga kaplastik, pati na rin yung bodyguard sumasabat na rin, mga kaplastik. So hindi na ganun ka ayos yung interview. Parang ang nangyari alam mo yung matutulad natin sa ambush interview dun sa mga press conference, sa mga media, na kapag dumaan ng isang sikat na personalidad ay i-ambush interview ng mga reporter, mga kaplastik. So yun, parang ganun yung naging labas. Baga hindi na naayos yung pagkakatanong ni Makagago What's Up Man. Kasi nga, hindi naman kasi ganun ka big deal ang mga ganung bagay, mga kaplastik para sa mga elite na tao. At para sa mga nagsasabi na mga commenters sa social media na hindi ko tinatapos ang aking mga video na yon, ito kasi ay reaction video. Lilinawin ko lang sa mga commenters. Hindi po natin kailangang patapusin lahat yun from the start to finish. May mga some part lang ako nire-react doon dahil yun yung mga bagay na nakakatawa o yung mga nakaka-curiosity sa isang mga individual. Pero kung gusto nyong panoorin ng from the start to finish, pwede ko namang i-re-upload yung video na tinatalakay ko Hindi na reaction video yung hinahanap nyo, mga kaplastik. Diba? Pero ganun pa man, mga kaplastik, magtungo tayo sa sagot ni Norman Mangusin. Ayoko na kasi, bali kung halimbawa hindi po kayo nasasatisfy sa aking content, ay pwede na pong i-skip yung video. Maghanap na lang po kayo ng ibang vlogger na nire-upload yung video at doon na lang ninyo panoorin ng buo kung gusto nyo ng buo yung video na sinasabi ninyo. Kasi ito po kasi reaction video po ito. Hindi ko ini-splice yung video based on my reaction po ito, baga sa aking opinion. Hindi natin kailangang may mga kailangan pang kumpletuhin kasi kung kukumpletuhin natin, imagine mo 30 minutes po yung video ni Makagago. Pag kinumpleto ko yun, wala na. Hindi na natin marireact yung mga some of comments o some of thoughts ng mga dalawang personalidad na nag-uusap. Kaya nga reaction video hindi po re-upload video ang tawag dito. So magtungo na tayo sa content ni Norman Mangusin naman. Ito po kasi yung rebut niya, mga kaplastik. So sa mga taong nakakapanood ng aking video, sana naman na-gets ninyo na reaction video to, hindi po ito re-upload video na ipupull natin yung context. So ito, magtungo na tayo sa unang video. Hindi daw pantay mag-isip si Manny. Hindi natin masabi. Maaaring syempre nga naman, may napanood siya video, maaaring na-provoke talaga. Pero at least, nagtimpi pa rin siya. Professional pa rin yung salita niya. So wala namang pangit doon sa kanyang Pero Manny, doon sa narinig mo, ginamit kasi nila yung pangalan mo. Ang nakalagay, may blue check pa nga. Ang galing, na-edit nga Nagko-comment, nakikipag-interact ako, nabasa ko. Pagkatapos nung unang gamitin nila, yung Bernard Chong, binlock ko. Sumunod na, Manny Pacquiao. Ang sabi, magbabayad na ako ng utang ko. Yun ang banat nung pangalang Manny Pacquiao. Magbabayad na ako ng utang ko. Paano nga pala, paano papatulan ni Pacifico Marcos ang nanay mo? Dulingan nanay mo. Parang gano'n. So, Manny Pacquiao yung pangalan. So, syempre, magre-react ako. Simple pa nga yung reaction ko. Kasi kay Marcos ako, royal blood pa rin ako sa nanay ko. Oo. Condonia at royal blood si Aling Redy, bakit mukhang baluga? Sagot. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Dahil puta, dinuling mo yung nanay ko. Ano sagot ko? Kung duling ang nanay ko, ano naman ang nanay mo? Baluga. That is... Wag mong idadamay na may nag-comment sa inyo ay si Manny Pacquiao daw. Ang sabi kasi niya sa context na ito, may nag-comment daw sa kanya, which is si Manny Pacquiao daw na naka-blue check daw yung account.
Ngayon, nagrebat daw siya about doon sa duling daw yung kanyang ina na si Nanay Remy. Ba, may care about ka kay Nanay Remy, no? Akala ko ba tinakwil mo na siya? 'Di ba? Pero ngayon, bakit dinedepensahan mo na siya ngayon? That time. At malinaw na hindi po edited yung video. Kahit ulit-ulitin natin ng many times yung mga ganito, mga ka-plastic. Yan. Sa nanay ko. Oo. Condonia at Royal Blood si Aling Remy, bakit mukhang baluga? Sagot. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Oo. Sagot. Dahil Di ba? Binasa niya kasi yung commenters sa kanyang account. Nakagaya ngayon na magpahanggang ngayon ay may nagko-comment pa rin sa kanya ng mga sarcastic na comment na sinasagot din niya. So bakit kailangan mong idamay yung nanay ni Manny Pacquiao? Yan yung pinaka-biggest question doon. Hindi mo kailangang idamay ang isang individual kung may galit ka sa mga nagko-comment sa social media. Yan ang tatandaan nyo, mga ka-plastic. Ang ginawa nga ni Norman Mangusin, ang palusot niya dito, mga ka-plastic, at ito yon. puta, dinuling mo yung nanay ko. Ano sagot ko? Kung duling ang nanay ko, ano naman ang nanay mo? Baluga. That is an interaction. Ngayon, kung meron kang dapat sisihin, Pacman, yung mga tarantadong vlogger na gumagamit ng pangalan mo mismo para maprovoke ako. Ang galing nila, di ba? Bakit naman sisisihin yung mga vlogger na sinasabi mong inedit yung video? Diretso nga yung pagkakaspraysal mo eh. Kahit sinong editor na mag-e-edit ng ganong klaseng salita, mahirap dugtungin yun. Makikita kasi yung sound na yun na may putol. Kaya malabo na inedit yun ng isang magaling mag-edit. Kasi pagkaka-comment mo, dire-diretso eh. Pagkabasa mo ng comment doon sa sarcastic na commenter sa live stream mo, sabay sumagot ka ng walang pangamba. At iniba mo ngayon yung pagkaka-comment mo ngayon na bakit yung nanay mo ay baluga. 'Di ba? Nagpapalusot ka pa. Ikaw mismo ang nagsabi noon daling sa bibig mo. Hindi mo alam lahat ng mga sinasabi mo noon hanggang ngayon ay ginagamit na ito panglaban sa iyo ng mga kaaway mo sa social media. Yan ang hindi mo naisip, mga ka-plastic. So magtungo naman tayo dito sa posting ni Ramil Coriano. Parang parang ano, big boy. Di ba? $30 million? Dollars? Baswad parang ano, big boy. Hindi pa ata aabot yun sa isang labay niyo. 1.7 billion pesos daw. Parang lumaba na. 2018 daw. 2018. Pero mataas pa doon ang tingita mo, Boss Manny, sa isang laban lang. Grabe naman yun. Gano'n lang yun. Kala ko nga nakadrugs eh. Pero mag-anak daw kasi si ni Pero itinanggi yan ha. Tinanggi na ho yan ni Aimee at saka ni DDR. So, yun ang pakalat niya lang. Yun. So, Baka naman may... Baka naman may ano, may... may something. well, sabi ni Atty. Guanzol, meron daw something, sabi ni Atty. Guanzol, para sa kanya. Parang semi-psychologically imbalance. Yun. Na, ganun. Hindi lang semi-boss. Psychologically imbalance talaga yun. Ayan, from... Ay, hindi naman. Ay, yung psychologically imbalance, yung hindi na nakakakilala. Pero ito, alam pa niya eh. Alam pa niya ginagawa niya. Alam pa niya yung ginagawa niya eh. Sa buhay siya sa ibang mundo eh. Oh, alam mo. Binigay pa nga ng figure eh. Oh. 1.7 billion Ano to sa yung delikado, dapat ipagamot na ito. Kaya mo, laging binabanggit ni Makagago yung 1.7 billion. Kung mapapansin mo, dinidiin niya ito kay Manny Pacquiao.
So meron siyang gustong malaman na reaction about dun. Ito na nga yung reaction ni Manny Pacquiao, mga kaplastik eh. May something sa utak, may semi-psychological imbalance. Yan yung reaction niya sa 1.7 million na pinagdidiinan mo. 'Di ba? Kumbaga, hindi na niya binibig deal yun. At isa pa, maingat siya dahil elite siyang tao. Hindi niya bababaan nga niya ang moral bilang isang sikat na tao para kay Norman Mangusin, mga kaplastik. At may mga nakapaligid sa kanyang abogado na once na siguro baka bago sila nagkita nila makagago, dahan-dahan ka na lang din sa mga opinion mo. Kaya pag in-interview ka na itong vlogger na to, Senator Manny Pacquiao, kasi ako nasa likod mo lang. Once na may tanong na iba tong si Makagago at Chatman, ay wag mo na masyadong sagutin ng seryosoan dahil baka makaapekto to sa pagtakbo mo sa susunod na eleksyon. At the same time, wag na nating seryosohin yung mga away ng ibang vlogger. Mag-react ka lang ng tama, maging low-key ka lang. Wag mong ipapakita na parang nag-overreact ka kasi baka mamaya isa trap to. Magkaroon ka pa ng kaso once na may masabi ka dun sa kaaway ng vlogger na mag-i-interview sa'yo. I think it's ganun yung mga yung kanilang bago pa man nagkita sila ni Makagago at Sapman at ni Manny Pacquiao, tingnan mo napapaligiran siya ng mga abogado, mga kaplastik. Yun ay dahil kailangan pa rin niya ng counseling. Once na merong itanong si Makagago at Sapman na kung ano-ano. Baka mamaya hindi lang si Norman Mangusin ang kanyang isinusumbong. Na baka mamaya pati usapang politika pasukin na niya. Madulas si Manny Pacquiao na hindi naman dapat sabihin ito sa publiko. Imbes na may mga secret plan sila balang araw sa mga susunod na taon o sa mga susunod na araw mabubutas. Kaya nga nakapaligid yung bodyguard ni Manny Pacquiao pati yung mga abogado niya. Yun ay dahil para ma-mitigate yung mga opinion ni Manny Pacquiao. Kaya nga nagtititigan sila ng abogado nila pati ng bodyguard niya. Maging low-key ka lang sa mga sagot mo sa vlogger na mag-interview sa iyo ngayon. Kunwari, gawin nating hectic yung oras mo para itong taong to hindi masyadong magtanong ng maayos. Tsaka, hindi tumagal yung usapan ninyo sa ginagawa ng content ng Makagago at Sapman. I think it's ganun Hindi ko kinukonclude, baka lang ganun. Kasi kung seseryosohin ka ni Manny Pacquiao, dapat one-on-one interview yan kagaya ng mga ibang mga in-interview bakit may mga nakapaligid sa kanyang abogado? Yun ay dahil para maiwasan na rin na baka madamay pa siya sa gulo ng dalawang to. Baga hindi na niya kailangan pang siguro maybe na sumang-ayon din kay Makagago at Sapman itong si Manny Pacquiao dahil nga sabi niya ay magsasampa raw siya ng kaso against kay Norman Mangusin. Yun ay matapos ay mapakinggan niya itong si Norman Mangusin na nilait niya itong si Mami Dionisia as a reference niya sa pag-rebat niya sa mga bashers niya, sa pag-comment ng mga bashers niya. Yun ay dahil niniwasan lang ni Manny Pacquiao na baka wag na nating seryosohin yan, sabi ng mga abogado. Mag-uopinion lang tayo pero low-key lang. Baga sasabat ako kapag may tinanong si Makagago sa'yo, Manny Pacquiao. Diba? Post Manny. Kaya tingnan mo, ang gulo ng interview nila. Hindi consistent yung pagkakatanong. Tapos itong si Makagago, panay lagi niyang sinasabi 1.7 billion, 1.7 billion. Na nga yung sagot niya about sa 1.7 billion na tinatanong mo May tililing na daw sa utak yung taong kalaban mo Hindi na niya binibig deal yun Diba?
Kaya nga sabi ko nung sa mga recent content ko about kay Atty. Rowena Gonzon ay hindi niya bababaan ang moral niya o hindi siya makikiisa sa taong yun. Kasi interview nga di ba? Gaya nga ng sinabi ko, iba yung interview sa humihingi ka ng tulong na masampahan ng kaso itong si Norman. Dapat sinabi mo na lang sa title ng content mo, humihingi po ako ng tulong kay Atty. Rowena Gonzon. Hindi po interview with Atty. Rowena Gonzon. Hindi po interview with Manny Pacquiao. Diba? Dapat humihingi ako ng tulong kay Manny Pacquiao na mapabilis ang itong ating kaso para kay Norman. Diba? So tuloy natin yung video. Kailangan ng intervention. Kailangan ng help. Pero dapat pag mga ganyan, dapat tulungan na ito eh. Kasi baka may... Tutulungan niyo po ba siya? Tulungan mo kasi. Magpagamot? Hindi, pagkamot natin. Ayun, oo. Di ba? Sa tuwing magsasalita si Makagago parang naiiba yung niya eh. Hindi na siya pinagsasalita ni Manny Pacquiao. Ulitin natin dito. Baka sakaling mali na naman ng husga ko at sabihin na naman nila, hindi kinukumpleto yung mga video from start to finish. Di sana na lang i-upload ko na lang po yung video ni Makagago. Di sana ganun din naman pala ang gusto mong makita. Diba? Hinihimay-himay nga natin yung mga nangyayari, di ba? Kasi kung nagalit ako, niwala ka sa akin, hindi mo pa ako kilalang lubusan. Kondonya at royal blood si Aling Redy, bakit mukhang baluga? Sagot, bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Yun lang yun. Ano? Sagot. Baka basta pa ako ni Boss Manny dito. Wala ka pala may sagot. Gong-gong. Kilala ba niya ako? Tanong ko siya, kilala ba niya ako? Dari dito. Sige, pailan natin ang kaso. Ayun. Very good, Norman. Nagdagdag ka na naman. Ang lawyer niya yan. Madama ba? Siyempre, Manny pa. Pailan natin ang kaso, tingnan ko kung ano to. Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Oy, gago ka. Pwede. Yung Christian lang ako. Kaya, kaso na lang muna to. Yes, boss. Yes, boss. Kaso. Seryosohin mo yan. Kasi kung hindi, Kinuha ko na nga sa kanya lahat ng yung kailangan. tapang nito, bunga nga nito, tahiin ko ba ito? Kalingkingan ko lang yung tapang yan eh. Tama lang. Oo naman, syempre. Kasi ano yan, Nagkakit ka dito. Ako na, nagkukontrol din ako. Doon narinig ko yung pati mama ko. Ganyan niya. Hanggat at as much as possible, makontrol ko sarili ko. Kung hindi, Delikado na ata. pag pamilya ko nang masangkot, tandaan mo yan. Ipakita mo sa kanya ito, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi pag nagalit ako, niwala ka sa akin, hindi mo pa ako kilalang lubusan. Pasalamat ka, naging Christian lang ako. Binago ng Panginoon. Kung hindi, Bali yun niya. ipakita mo sa kanya kasi para matawa siya. O kaya baka may problema talaga, Pagamot natin. pagamot natin. Di ba? Kumbaga, wala na rin masyadong masabi itong si Makagago dito eh. Pero okay lang. It worth it naman na nagkapag-react naman tong si Manny Pacquiao about dun sa pinakita niyang video. Naka-plastic. So, yun ang what's the point kung bakit meron pong abogadong nakapaligid sa kanya. Para, siyempre, while Manny Pacquiao explain to the viewers na in-insult ni Norman Mangusin tong si Mami Dionisia, nagtititigan sila ng kanyang abogado.
Para kung hanggang saan lang ba ang kaya niyang pwedeng gawin, hanggang kayang sabihin. Para naman nga naman wag namang bigla na lang alam mo na, di ba? Ikasira o ano man. Kasi may mga protocols sila bilang elite na tao. So magtungo naman tayo dun sa opinion ni Norman Mangusin. Ito naman yun, yung kanyang feedback kay eto, sabi nga dito, sumagot na si Norman Mangusin. Ayan. Abot dito. Pero sabi ko nga, kahit sino pa ka pa, senador ka man o kung sino ka pa, huwag mo kong sasalangin. Buha ka ng ina ka, hindi kita atrasan. Kompleto ako ng dokumento, pati yung kaso, pati yung paghihiring natin sa Quezon City, kompleto ako. Okay? Dahil kabahagi ako niyan. Okay? So nasa akin yan, nakatago. Pero, ulitin ko, hindi ko yan nilabas para manira ng kapwa ko. Kung sino yung naglabas niyan, yun ang sampal-sampalin nyo sa muka. At kung sino yung nagpapakalat niyan, yun uli yung sampal-sampalin nyo sa muka. Dapat Senator Manny Pacquiao, sinampal-sampal mo sa mukha yan si Makagago eh. Bakit? Siya lang nagpapakalat niya, hindi naman ako eh. Oo. Siya lang nagpapakalat niya, hindi ako. Di ba? Dapat si Makagago sampal-sampalin mo sa mukha. Oo. Kasi bakit? Tapos na yan, lumipas na ng 8 taon yan eh. At saka hindi ko naman pinakalat yan. Sila nagpapakalat, dapat yan na sampalin mo sa mukha. O, wag ka sa akin magagalit kasi lahat ng sinabi ko totoo. May katotohanan. O, dahil meron ako nung nung case number natin eh. Meron akong kopya lahat niyan. Di ba? Pati pag-hearing, pati yung mga bodyguard ko noon pagka nag-hearing, andyan. Di ibig sabihin, sabi nga niya, tawag dito, ano ba sabi niya? Yung pagpapakalat daw. Una sa lahat, hindi kakalat yung mga ganong chismis kung hindi mo in-upload sa account mo. Hindi po private yun. It's a public. Nung nilait mo si Mami Dionisio. Public po yun. Ikaw mismo nag-live stream at meron kang nasabing hindi maganda doon sa nanay ni Manny. Sinong sasabihin mong yung mga vlogger na nagpapakalat ng video mo? 'Di ba? From the start pa lang, ikaw yung nagpakalat. Sa mismong YouTube channel mo mismo lumabas yun. 'Di ba? Wag mong ikakatwiran na ang vlogger ang nagpapasulsol o nagpapakalat ng mga ganong video. Kung hindi ka ba naman tanga, kung naging maingat ka sa mga pinagsasasabi mo, hindi sana magiging ganun ang mangyayari. Ikaw mismo nagsusunog sa sarili mong ugali. Kaya nga nasabihan ka ni Manny Pacquiao na mayroon kang psychological imbalance. Yun ay dahil kung ano-ano na mga pinagsasasabi mo, nag-iimbento ka na ng kwento, pinapaniwala mo sarili mo na ikaw ay payaman, pinapaniwala mo sarili mo na anak ka ng pamilya Marcos, pero hindi, wala eh. Harap-harapan mong niloloko yung sarili mo. Hindi lang yung mga OFW ang sinisira mo eh. Hindi sinisinungalingan mo eh. Pati ikaw. Lahat ng mga sinasabi mo, naging panlaban tuloy sa'yo ng mga kapwa-vlogger mo. Diba? Kapakapa. Kapakapa. What the pa? Eto. Nanay mo. Tulingan nanay mo. Inedit nila yon. Okay? Sila ang nagsasalita nun. Inedit nila yon. Kasi, may salitang duling, sinabi nila yan sa aking ina. So, kinapture nila yung salita, pinagdugtong nila. Maaring ganyan yan. So, Ruel, ikaw na magsabi sa manay mo. Ako, pagod na ako. Ayoko na magsalita dito, ha? So, itong tarantadong Makagago na to, ang ginagawa niya,
gusto niyang i-antagonize. Sabi niya, good AM boss, nanggigigil ka ata. Hindi. Gusto niyang i-antagonize si Manny Pacquiao. Si Manny. Uulitin ko ha. Bahala na kayong makinig kung saan ko sinimulan yung kwento. Lahat na sinabi ko totoo. Maaaring nasabi ko yun, may nasabi akong pangit about regarding sa utak. But it is 8 years ago. March, kung hindi ako nagkakamali, March of 2019, April, tapos ang kaso. Nagkasundo. Paano? Parang sinasabi mo na it was 2019 nangyari yung sinabi mo. Lusot ka na. Bakit kailangan pa ba sabihin yun na lusot ka na? Kahit pa sabihin mo matagal na panahon mo nang nasabi yun. Kala ko ba nung unang sinabi mo, inedit yung video about sa baluga? Ba't ngayon sinasabi mo? That was 2019. Di ko alam kung paano mo dinideliver yung mga opinion mo. Alam mo ba yung sinasabi mo, Norman Mangusin? Kakasabi mo lang kanina, inedit lang yung video, pinagdugtong-dugtong kung kani-kanino. Paano naging dugtong-dugtong yon? Kung ulitin natin yung video, may nagtanong sa yung commenters na nilait yung nanay mo. Then nag-rebat ka kaagad. Paano mo madudugtungan ng audio yun? Nang walang putol. Kahit nga yung impression ng mukha mo sa video, malabong idugtong yun eh. Paano may edit yun? Tapos ngayon, sinasabi mo, that was 2019 yung recorded na video. So nangangahulugan, inaamin mo rin pala na sinabi mo. Ayon kay Doc Rowell na sinasabi mo, kung sino man yung Doc Rowell na yun. Diba? March, kung hindi ako nagkakamali, March of 2019, April, tapos ang kaso. Nagkasundo. Pumunta sa akin si Bernard, Tol, areglado na. Ito pa ha, binalik niya yung pera ko. Yung sa akin, ibinalik ni Bernard. Sabi ko, tapos na ba? Opo, tapos na. At ang abogadong gumawa niyan ay yung abogado ko mismo, personal ko, ninong ko, si Attorney Florencio Anchubas. Yes. Because, Senator, I was there. Kung may nasabi akong bagay, but it is not intended to be public. Private lang kaming nag-uusap. Natural, magalit ako kasi may involved akong pera eh. Oh, di ba? Pero ito ay indirect. Di ba? Yun lang. Pero hindi ko yan in-intention para isa publiko yan. Kahit pakalkal mo ang channel ko, never kong sinabi yan sa channel ko. Never kong sinabi yan sa kahit anong vlog ko. Private, maaari noon. And then 2020, nakulong na ako, kalalaya ko lang hanggang ngayon. Kailan lang ako lumaya. So, 8 taon na yan, kung may nasabi ko yan, it is not intended to be public. Roel, ikaw na bahala. Paano naging not intended to the public? Recorded yan ng kahit sinong tao na dinownload mismo galing sa sa YouTube channel mo. Pagpalagay na nating wala na dyan sa bagong account mo, yun ay dahil na-delete yung unang YouTube channel mo. Dahil ginamit mo yung utak mo, naging wais ka, yung isang channel mo na Francis Leo Marcos, yung FLM comeback, ay nawala. Gawa ng samot-saring mga kagaguhan yung pinagsasasabi mo nun. Pero unfortunately, nandyan si Food Genius na matyagang dina-download yung mga videos mo at ina-upload sa kanyang Facebook account. Kaya wala kang lusot. Organic yung kanyang download at nire-record niya ito araw-araw. Bawat live mo nire-record ni Food Genius. Just in case na i-delete mo yung
YouTube channel mo, Facebook account mo, eh may already been copy na ang mga vlogger na kaaway mo na nakasave na po dun sa account niya. At the same time, meron sila sa flash drive nila. Day by day, lahat ng live stream mo, nire-record nila. Kahit magpahanggang ngayon, ultimo yung pag-explica mo ng kasinungalingan mo about kay Manny Pacquiao, ay naka-record pa rin. Ni-expect ko nga na baka sabihin mo sa video na ito hindi ko kilala si Manny Pacquiao. Pero kabaligtaran ang nangyari. Si Manny Pacquiao mismo nagsabing hindi kanya kilala at never kanyang naging kausap noon. At paano siya nagkaroon ng utang sa'yo ng 1.7 billion pesos. At ngayon, yung mga pinapaliwanag mo na naareglo na, nabayaran na yung mga utang, ibang tao naman yung binabanggit mo. So nangangahulugan, gumagawa ka na naman ng palusot mo, Norman Mangusin. Diba? Na ako, kalalaya ko lang hanggang ngayon. Kailan lang ako lumaya. So, 8 taon na yan, kung binasabi ko yan, it is not intended to be public. Roel, ikaw na bahala magsabi kay Manny mo. Yung mga nagpunta sa kanya ng mga sulsol, sila ang nagpapakalat niyan. Dapat sila ang kasuhan nila. Okay? Si Roel, malamang baka something na bata ni Manny Pacquiao nakilala ni Norman. O sino man yung si Roel na yon, huwag kang magpapagamit dito kay Norman. Huwag kang magpapasulsol. At bakit yung si Roel pa ang maglalakad para sa'yo? Bakit hindi ikaw ang lumapit kay Manny Pacquiao para nilinawin yung aligasyon sa'yo? Diba? Antayin mo na lang yung subpoena mo kay Manny Pacquiao, mula kay Manny Pacquiao dahil sa ginawa mo. Ultimo si Casper nagtatago na at ito yung kanyang video, mamaya pakita ko sa iyo. Hindi nyo ko makakasuhan yan. Unang-una, private yan. At hindi ko yan binidyohan. Sila ang nag-video niyan. So, it is not my intention to publicize. Kaya, Senator, Paano naging private? Nandito na naman tayo sa usapang private and public. Parang yung reklamo mo sa warrant mo kay ni Makagago WhatsApp man na subpoena ba yun o warrant na 179 counts of cyber libel. From Article 1, ang sabi mo private tawag dito. Meron nakabanggit doon na private something Tapos pagdating sa Article 7, public figure ka na. Oh. Tapos ganito na naman yung sinasabi mo. Private daw yung video na yun at ni-record daw sa kanya. Paano naging private? Paano madadownload yung private videos mo sa YouTube? Sabihin mo nga sa akin, Norman Mangusin, paano mo madadownload yung private videos mo sa YouTube? Napakagaling naman ng IT na yun. Napakagaling naman na hacker yun. Na ultimo yung private videos mo na da-download nila. Paano naging private yun? Parang ganyan lang din, nag-live stream ka, nakaharap ka sa camera mo, sinabi mo yung sa katagang baluga si Dionisio Pacquiao. O paano naging private video yun na dinadahilan mo? At pinakalat daw ng mga vlogger na kagalit sa'yo. Natural, ikakalat nila yan dahil nagsabi ka ng sarcastic at bastos na pananalita sa mga tao Hindi ba naman
Sandamukal na katangahan tong si Norman Mangusin. Gagawa-gawa ka ng panlalait sa kapwa mo ngayon, nung binungkal na ng mga kaaway mo sa social media, hindi mo na kayang ipaliwanag ng maayos kung anong dahilan kung bakit kumalat yun. Diba? Unang-una, private yan. At hindi ko yan binidyohan. Sila ang nag-video niyan. So, Talaga. it is not my intention to publicize. Kaya, Senator, champ! Hindi ka naman senador na eh. Talunan tayong parehas, okay? Parehas tayong talo. Okay, so I could... O, diba? Sa pananalita mo, dyan pa lang, lalong magagalit ka si Manny Pacquiao. Tinawag mong talunan si Manny Pacquiao. Talo siya sa pagkasenador. Diba? Ikaw talunan ka literal. Sa lahat ng mga argumento, talo ka pa rin. Pati sa kaso, 100% talo ka. Ngayon, pag narinig ni Manny Pacquiao tong sinabi mo na talunan tayo, ay nakaka-insulto yun. Parang question mo yung pagiging professionalism niya as a boxer. And then at the same time, sa pagiging senador niya. Ulitin natin yung sinabi niya. intention to publicize. Kaya, Senator, champ! Hindi ka naman senador na eh. Talunan tayong parehas, okay? Parehas tayong talo. Okay, so I could not tell you you are a senator. Oh, I can call you champ. Champ! Oh, Ruel, pakisabi na lang kay Manny mo na pagkakasuhan niya yung mga tarantado nagpapakalat. At sino nagpapakalat? Yung grupo nung pumunta dyan. Yun. Kasi talunan sila sa akin. Hindi nila ako kayang talunin sa issue na itong grupo na to ay nag-endorso ng peking abogado, peking law firm para makapambudol ng Pilipino. Ang ginagawa nitong tarantadong makagago kung sino-sino pinag-i-interview. Yan. Sir, naduwag ka na naman, hampas lupa. Ay, hindi ko naduduwag. May bayag ako, tanga. Hindi ako... Naduduwag. Diba? Tinawag mong talunan si Manny Pacquiao eh. Sana namang kaso yan. Talunan sa senador ha. Panindigan mo yan. Baka sabihin mo na naman. Inedit na naman yan. Wow. Baka sabihin mo na naman yan. Ay, in-splice na naman yung video ng mga sulsulerong vlogger sa social media. At the same time, pinagdugtong-dugtong na naman yung video na naka-private daw. Tandaan mo yan ha, yung sinabi mo, talunan si Manny Pacquiao ha. Wow, tandaan mo yan. Eto, meron ako yung papakita na ano ba yun? Nasaan na yun? Nawala. Eto, si Casper, eto na yung mga pinaggagawa niya sa buhay, mga kaplastik. Since wala na siya sa piling ni Norman Mangusin, mga kaplastik. Ito na ngayong ginagawa niya. Isang Nabading na. Naging bading na si Casper, mga kaplastik. Ano na yung mga pinagagagawa mo sa vlog mo? Kasalukuyang may kaso itong si Casper. Wala siyang abogado, kaya kawawa naman nasampahan ng kaso ni Atty. Sabi. Ay nako. Sabi ko naman sa'yo, Casper, tanggapin mo na yung interview ni Makagago, 100,000 din yun. 100% paldong-paldo ka niyan. At kapag maganda yung pagkakakwento mo, maaaring madagdagan pa yung 100,000 na bibigay sa'yo.
Basta sabihin mo lahat yung mga bagay na pwedeng itira mo kay Norman Mangusin. Lalo na yan, napapahamak ka dahil sa mga ginawa ni Norman ni hindi ka nga niya binigyan ng sariling abogado. Tapos tinutulungan mo pa yung taong yan. Sana magising ka na sa katotohanan, Casper. Ako na po ang nagsasabi sa iyo na magsalita ka na kay Makagago. Nang sa gayon, malaman natin kung ano pa ang mga pinaggagawa ni Norman Mangusin sa kanyang bahay noong mga panahong magkasama kayong dalawa. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Wala na po akong pwedeng sabihin about doon sa mga sinasabi ninyong from the start to finish, kailangan tapusin yung video. Eh di sana nire-upload ko na lang yung video. At hindi po ito re-upload video. It is a reaction video. Siyempre, i-react natin yung mga some part of mga sinasabi ng mga tao. Hindi po kailangan natin ilahat yung mga video. So paano natin mahihima-hima yung mga nangyayari? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.